Sa mabuting balita ngayon, sinubukan ng mga Pariseo at ng mga kampo ni Herodes na siluhin si Jesus sa tanong tungkol sa pagbabayad ng buwis kay Cesar. Kung sasabihin niyang huwag magbayad, maaari siyang akusahan na rebelde laban sa pamahalaan. Kung sasabihin naman niyang kailangan magbayad, maaari siyang ituring na kampi sa mga mananakot. Ngunit sinabi ni Jesus, ibigay kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Ipinapakita ni Jesus na tayo ay may mga tungkulin sa lipunan. Bilang mamamayan, may responsibilidad tayong maging tapat, makatarungan, at makibahagi sa kabutihan ng bayan. Hindi hiwalay ang pananampalataya sa araw-araw na buhay. Ang mabuting Kristiyano ay dapat ding maging mabuting mamamayan. May malasakit sa kapwa, may paggalang sa batas, at may pananagutan sa lipunan. Ngunit may higit pa dyan. Kailangan din nating ibigay sa Diyos ang nararapat sa Diyos. Ang denaryo ay may larawan ni Cesar, kaya iyon ay kay Cesar. Ngunit tayo ay may larawan ng Diyos, sapagkat tayo ay nilikha ayon sa kanyang kawangis. Kaya ang tunay na pag-aari ng Diyos ay ang buong buhay natin at pagkatao. Kaya kailangan nating ibigay sa Diyos ang ating buong buhay. Minsan ibinibigay natin sa Diyos ang tira-tira lamang. Tira-tira ng ating oras, tira-tira ng ating lakas, tira-tira ng ating panahon. Ngunit ang hinihingi ng Diyos ay hindi tira-tira lamang. Hinihingi niya sa atin ang ating buong lakas, buong puso, buong pag-iisip, at buong pagkatao. Sapagkat kung tayo ay may tatak ng Diyos, dapat ang ating buhay ay bumalik sa Kanya. Mga kapatid, ang paanyaya sa atin ng mabuting balita ngayon ay huwag paghiwalayin ang ating pananampalataya at buhay. Maging responsable tayo sa mundo. Ngunit huwag nating kalimutan na ang ating pinakamataas na katapatan ay sa Diyos. Ibigay natin kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang para sa Diyos.